Anong akala nyo sa sarili nyo, superhero? Nagkakamali ka, Usang. Natatakot ang iba sa amin, pero meron pa ring nananatiling malakas ang loob at handang lumaban. Tulong! Bilisan nyo! Dito, bilis! Papatayin ko kayong lahat! Ay, salamat. Natapos rin ang trabaho natin ngayong maghapon. Nakakapagod Puro ka nalang reklamo, Nestor. Wala ka nang ginawang tama. Hoy, Intoy, hindi ako nagre-reklamo Totoo naman nakakapagod magtanim ng palay Bakit ikaw? Hindi ka ba napagod? Napagod din. Pero hindi naman ako nagre-reklamo kagaya mo. Sus, ang dami pa sinasabi. Buti na lang makakapagpahinga na tayo. Ay, ewan ko sa'yo. Ay, Intoy, napansin mo ba yung parte ng bukid na laging sinasabi ni Mang Dante na huwag nating puntahan? Ano sa tingin mong nandun? Nagtataka talaga ako kung anong meron dun Ano, yung may balon? Oo, pre. Laging pinagbabawal yun ni Mang Dante na puntahan dahil daw baka may mangyaring hindi maganda. Ano ba kasing meron sa balon na yun? Di ba? Para saan pa yung balon kung hindi natin gagamitin dito sa bukid, di ba? Sayang naman kung hindi mapapakinabangan. Baka may dahilan naman si Mang Dante kung bakit hindi niya tayo pinapapunta dun. Baka may ahas o kaya naman may nahulog na dun kaya natatakot siyang may mangyari ulit dun. O baka naman may multo. Multo? Naniniwala ka sa multo? Ang laki-laki mong tao, naniniwala ka sa multo. Ay nako, pero seryoso. Hindi ka ba nagtataka kung anong meron sa balon na yun? Siyempre, nagtataka rin. Pero ayoko lang mapagalitan ni Mang Dante, no? Baka tanggalin pa niya tayo sa trabaho at saka para din naman sa atin yun. Di wag natin sabihin. Tayo lang makakaalam. Punta tayo dun bukas ng gabi. Gusto ko talagang malaman kung anong meron dun Ay, naku Nestor. Sigurado ka ba dyan? Baka may bantay pa yung balon na yan at ayaw ko rin mapagalitan Ikaw na lang. Huwag mo na ako isama. Anong bantay? Duwende? Kapre? Gabunan? Wala ka. Gabunan? Huwag mo nga binabanggit yan. Nakakatindig balahibo yan Alam mo namang natatakot ako sa ganung aswang. Pumapatay kaya sila. Buti nga yung mga multo nananakot lang Di mas lalong exciting. Sumama ka bukas ng gabi pagkatapos maghapunan. Magdala na rin tayo ng flashlight na gagamitin natin. Ayoko. Ikaw na lang. Baka mapahamak pa tayo Di ko rin kaya. Alam mo, Intoy, napakaduwag mo talaga. Bakla ka ba, Sinong bakla? Hindi ako bakla, Ayoko lang talaga pumunta doon dahil ayaw ni Mang Dante. At ayaw ko mapagalitan. Kaya wag mo na akong aasaring bakla dahil hindi ako bakla, Oo na, alam ko naman yun Sumama ka na kasi. Kailangan mo lang harapin yung takot mo. Oo na nga. Sasama na ako. Kung may nangyaring hindi maganda sa atin, ikaw ang mananagot Sasabihin ko talaga kay Mang Dante na ikaw ang nagsama sa akin papunta sa balon na yun. Oo, akong bahala sa'yo. Huwag ka matakot kay Mang Dante. Hindi naman niya malalaman Basta huwag ka lang magsasabi sa kanya, Oo na. Pero teka, di ba dapat magpaalam tayo kay Tina? Baka mangialam na naman yun. Huwag na nating sabihin. Alam mo naman yun, parang pulis na laging nakareport pag may ginagawa tayo. Baka sabihin pa niya kay Mang Dante ang ginawa natin di pareho pa tayong nawalan ng trabaho. Oo nga, ganun nga siya. Pero... Teka lang, may naririnig ka ba? Anong naririnig? Wala naman. Ano ba yung naririnig mo? Parang may umuungol. Saan naman? Nasa puno lang naman tayo ng mangga para magpahinga. Isa pa, may liwanag pa Kaya huwag mo kong takutin ng ganyan kasi hindi naman ako natatakot, no? Seryoso ko. Naririnig ko talaga. Bakit hindi mo marinig? Malay ko ba sa'yo? Wala nga akong naririnig maliban sa huni ng mga ibon. Ang bingi mo talaga. Doon Doon ko banda naririnig. Ang nandun lang yung balon At saka wala naman ako naririnig. Ay nako, baka guni-guni mo lang yan. Totoo nga, Nestor. Maniwala ka. Hindi ako nagsisinungaling Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo Mahimik ka na nga, Intoy. Tinatakot mo lang sarili mo Wala ka naman talagang naririnig. Dinadamay mo pa talaga ako. Teka, ayun May gumagalaw sa damuhan. Malamang may hangin. Kaya gumagalaw talagang damuhan. Saka malay mo, aso lang yan baka pusa. Kumalma ka nga, Intoy. Masyado kang matatakotin Hindi pare, parang may tao Puntahan mo kaya. Doon lang ako tapos kung may makita ka, sumigaw ka lang lalapit ka agad ako. Bakit ako? Wala naman talaga akong naririnig na ungol Ikaw na lang ang pumunta ron. Total, ikaw naman na nakarinig
Di ba gustong-gusto mong pumunta ron? Di ikaw na lang pumunta doon ngayon. Tingnan mo kung ano yun. Ayoko nga. Ikaw na lang, kaya mo na yan. Sabihan mo ko kung anong nakita mo, ha? Hoy, teka lang! Huwag mo ako itulak! Ayoko pumunta! Uy! Umuwi na lang kaya tayo. Tapos na rin naman yung trabaho natin eh. Tara na! Intoy, ikaw ha? Baka pag natuloy tayo mamaya, ikaw pang maunang tumakbo kahit kaluskus lang yung marinig mo. Di kaya, sobrang tapang ko no? Ngayon pa lang, patakbo ka na eh. Ay, napakaduwag talaga. Hindi nga! Kasama ako mamaya. Gusto ko rin malaman kung anong meron sa balon na yon. Pero ikaw ang bahala magsabi kay Mang Dante kapag nahuli tayo ha. Huwag na huwag mo talaga ako idadamay. O edi ayos, ako nang bahala kay Mang Dante. Huwag ka na mag-alala doon. Tuloy tayo mamaya ha. Pupunta na lang ako sa bahay niyo para sunduin ka. Ay, nasa horror ba tayong pelikula? Parang nakakatakot na tuloy. Paano kung may aswang nga doon o kaya naman multo? Ay naku, hindi ko sila kayang harapin. Malalaman natin mamaya kapag may aswang doon. Baka nga horror movie talaga to. Loko ka talaga kahit kailan. Ayoko na lang sumama kung ganyan ka lang din. Sus, ikaw kaya may sabi nun. At saka kung nasa horror man tayo, siguradong tayong dalawang bida. Ay, ewan ko sa'yo. O sige na, daanan mo na lang ako mamaya ha. Magdala tayo ng flashlight at saka kutsilyo para sigurado. Kutsilyo? Ano, panluto? Oo, sige, oo na lang. Hoy, seryoso! Baka kailanganin natin ng pandepensa. Malay mo nga may aswang doon. Kung hindi naman aswang, baka may ahas. Mabuti na yung sigurado, no? Alam mo, hindi naman takot ang mga aswang sa kutsilyo eh. Kasi pwede ka pa rin nilang atakihin. Mabuti pa ang dalhin mo na lang asin at bawang. Baka sakali pa. Akong sundin mo, akong leader ngayon. Leader mong mukha mo. Basta pag may nakita tayong kakaiba, tatakbo ka agad tayo. Ayoko magtagal dun. Baka kung anong mangyari sa atin, yari talaga tayo kay Mang Dante. Pero wag kang iiyak ha. Iyakin ka pa naman. Loko ka talaga, Nestor. Tama na nga't nagugutom na ako. Kanina pa kasi kita niyayaya umuwi. Kung ano-ano tuloy pumapasok sa utak mo. Bilisan mo kaya tumayo. Bagal-bagal mo talagang kumilos. Teka, si Tina yata yun ah. Anong ginagawa niya dito? Gabi na. Ay, si Tina nga. Sira na naman ang araw ko. Nakita ko na naman kasi ang bruha na yan. Baliw ka talaga. Kung pagkain pa naman ng dala niya oh. Baka di pa niya tayo pakainin. Ay nako, kahit ano pang dala niya, wala akong pakialam. Hoy, Nestor! Intoy! Kain na muna kayo. Baka mamaya himatayin kayo dyan. Sisihin niyo pa ako. Oh, Tina, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Kaya nga, pauwi na nga rin kami. At sigurado kong pauwi na rin si Mang Dante. Ang sabi sa akin ni tatay, dalhan ko daw siya ng hapunan dahil dito daw siya kakain sa bukid. Bakit pala kayo nandito? Di ba ang trabaho niyo nandun? Ay, nakataas na naman ang kilay mo. Baba mo nga yan. Mukha ka na namang may kaaway dyan eh. Kaya nga, taray-taray nito. Gusto mo makatikim ng kamao ko, ha? Ako na naman yung pinagdidiskitahan nyo, ha? Lalo ka na, Nestor. Ang lakas-lakas mo mang asar. Tina? Para kay Mang Dante ba yan? Si Mang Dante lang talagang dinadala ng pagkain, di kami? Oo, at saka sa inyo na rin sana. Kaso wag na lang pala. Dahil ako na naman ang pinagtitripan yung dalawa eh. Uy, hindi naman ah. Teka, nasa ba yung sa amin dyan? Nagugutom na ako eh. Nagpapahinga lang kami dito kasi nakakapagod. Nandun pa sa palayan si Mang Dante eh. Kami munang kakain. Wala, wag mo akong simulan, Nestor ha. Gabi na, baka hindi kita matansya dyan eh. Teka Tina, anong balita sa baryo? May napapansin ka bang kakaiba? May narinig kasi ako kanina bago ako pumunta dito eh. Sa'yo na lang ako makikibalita. Naku, oo, si Aling Minda natataranta kaninang umaga. Nawawala daw ang anak niyang si Noel. Ha? Yung binatilyong may nobya? Baka nagtanan. Oo, sabi ng iba nagtanan daw. Pero ang weird, kasi pati yung nobya nawawala rin. Hindi alam kung saan sila pumunta. Wala bang ebidensya? Baka naman totoo ngang nagtanan. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon kapag hindi nasusunod ang gusto, nagre-rebelde. Yun nga ang problema. Di raw nagpaalam. Walang gamit na nawala at saka naiwan yung cellphone sa bahay. Parang hindi normal yun ah. Dati si Mario nawala rin ng ganon. Hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Baka naman may kidnapper na dito sa baryo natin at binibenta ang laman loob ng tao. Tama! Saka laging gabi sila nawawala. Kapag 10 oras ng gabi, baka nga nakidnap na sila eh. Kaya nga, mali lang nila. Bakit kasi lumalabas pa sila ng gabi? Alam naman nilang daming siraulo sa baryo natin eh. Ano pa man yun, sino kaya ang may gawa nun? Baka naman mamaya may aswang na dito sa baryo natin at pinapatay ang mga lumalabas kapag gabi. Iniisip ko din yan. Pero imposible naman.
Ang tahimik kaya ng baryo natin at kung may aswang man, sino naman yun? Aswang? Seryoso ba kayong dalawa? Naniniwala kayo na may aswang dito sa atin? Imposible naman na may aswang dito, no? Ayaw mong maniwala kasi matapang ka, Kuno. Sus, duwag ka rin naman eh. Kahit nga siguro mabangis na hayop lang ang kaharap mo, tatakbo ka kaagad. Tina, may ba ako? Totoo bang may kwento sa balon? Bakit kaya ayaw tayo papuntahin ng tatay mo dun? Hindi ko alam ang buong kwento, pero bata pa lang ako, bawal na kaming lumapit doon. Ayaw na ayaw ni tatay na lumalapit kami doon. Baka daw kasi may mangyaring hindi maganda sa balon. Lalo akong ginaganahan na pumunta sa balon ah. Ano sabi mo, Nestor? Huwag mong sabihin na pupunta kayo ni Intoy doon. Ayan na naman kayo sa katigasan ng ulo nyo, ha? Hoy, hindi ako ha. Hindi pa ako nakakatungtong doon dahil sa takot ko kay Mang Dante. Ayoko pa mawalan ng trabaho, no? Hindi ako. Huwag niyo ako idamay. Intoy, kailan kayo pupunta doon? Alam nyo namang ayaw na ayaw ni tatay nang hindi siya sinusunod. Huwag nyo nang ituloy ang plano nyong yan. Wala namang masama kung susubukan namin eh. Hindi naman kami magtatagal. Titignan lang namin kung ano bang meron dun. Sira ka talaga, Nestor. Kapag may nangyaring masama sa inyo, kasalanan mo ha. Yari talaga kayo kay tatay kapag nalaman niyang pupunta kayo dun. Hindi ko talaga alam kung anong pwede mangyari sa inyo. Eh di kasalanan ko na. Pero hindi naman namin malalaman kung hindi namin susubukan eh. At saka malaki na kami. Kaya na namin ang mga sarili namin. Wala pang nangyayari. Pero pag pinagpatuloy nyo yan, baka kayo nang sunod na mawawala. Ang kulit nyo talaga. Ang tigas pa ng ulo nyo. Lalo ka na, Nestor. Tina, sorry ha. Curious lang talaga kami kung anong meron sa balon. Kaya nagbabala kaming pumunta. Mukhaan nyo. Sa sobrang curious nyo, pwede kayong mapahamak. Kapag talaga nalaman to ni tatay, yari talaga kayong dalawa. Hindi ko talaga kayo tutulungan. Bahala kayo sa buhay nyo. Eh di wag mong sabihin kay Mang Dante. Sikreto na lang muna natin. Sige na. Ikaw ba, hindi ka ba nagtataka kung anong meron sa balon na yon, ha? Curious din, pero dahil ayaw ko mapahamak, hindi ko na pinupuntahan. Oo na, ikaw na ang mabuting anak ni Mang Dante. Tigilan mo nga ako, Nestor. Kumain na nga lang kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Huwag talagang makarating kay tatay yung plano nyo dahil baka mapatay kayo nun. Salamat sa pagkain, Tina. The best ka talaga. Magaling lang kayong dalawang asarin ako. Wala talaga kayong magandang ginawa sa buhay ko kundi ang inisin ako. Kailan ba kayo titinong dalawa, ha? Uy, matino naman ako ah. Baka itong Sintoy ang hindi. At saka Tina, pwede ba bawas-bawasan mo yung pagiging maldita mo, ha? Lahat ng tao nadadamay eh. Ano bang problema mo, Nestor? At ako na naman ang nakita mo. Ayan na naman kayong dalawa. Mag-aaway na naman kayo. Ito kasing kaibigan mo eh. Ako na naman ang nakuhang pagtripan. O, kita mo na? Umiikot na naman yung mga mata mo. Ayun oh. Oh. Tigilan mo na nga si Tina, Nestor. Ay! Pasalamat ka, Nestor. Kaya ko pang magpigil. Kung hindi, baka nabatukan na kita. We, sige nga, gawin mo nga. Hoy, Nestor! Aray! Uy, masakit yun ha? Sabi mo gawin ko. Diyan ka na nga. Mabulunan ka sana ng pagkain na kinakain mo. Hoy, Tina! Bumalik ka nga dito. Di ba tayo tapos ha? Eh di nakita mong hinahanap mo. Masarap ang batok ni Tina, ha? Sakit kaya. Buti nga sa'yo. Ang kulit mo din kasi. Ilang beses na kitang sinabihan na tigilan mo na si Tina eh. Oh, wala naman akong ginagawa. Sus, wala daw. Parang aso't pusa nga kayo kung magtalo eh. Kulang na lang humawak kayo ng kutsilyo at itak para magpatayan na kayo. Eh, kasalanan naman niya kung bakit ako nagagalit eh. Palagi niya akong inaasar. Gumaganti lang ako, no? Gumagante oh. Gusto mo lang talaga siyang asarin kasi may gusto ka sa kanya, ha? Yihi mo mukha mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko alam kung anong tinutukoy mo ha. At isa pa, hindi ako magkakagusto sa tomboy na yun. Never! Sus, never daw. Sinong niloko mo? Ay, tara na nga. Kung ano-ano na yung sinasabi mo eh. Talagang hindi mo siya gusto? Kahit konti? Hindi nga. Ang kulit mo naman eh. Eh, paano kung siya pala may gusto sa'yo? Anong gagawin mo? O bahala siya. Eh, wala naman akong magagawa doon. Pogi ko ba namang to? Tigas talaga ng mukha mo kahit kailan, hoy! Ay, aray ko naman. Ang sakit na nga ng batok ni Tina eh. Dinagdagan mo pa. Buti nga sa'yo. Ang hangin mo kasi. Masyado kang mayabang eh. Hindi naman totoong pogi ka. Ako lang ang pogi sa ating dalawa, no? Hindi kaya. Mas pogi kaya ako sa'yo. Eh ako kaya talagang gusto ni Tina, hindi ikaw. Paki ko. Sigurado ka? Wala kang pakialam? Walang sisiyan sa dulo, ha? Hindi ko siya magugustuhan.
Okay. Tara na nga. Matapos silang maghapunan sa bukid, ay umuwi na rin sila para tuluyang magpahinga. Hindi rin maalis sa isip ni Nestor ang balon na gustong-gusto niyang puntahan. Kaya pagsapit ng gabi, kaagad na naghanda sina Intoy at Nestor para pumunta sa balon. May dala silang flashlight at kutsilyo para sa kanilang proteksyon. Nestor, sigurado ko ba talaga dito? Oo, saglit lang naman tayo doon. Gusto ko lang naman silipin at alamin kung ano ba talagang meron doon. Kinakabahan ako, Nestor eh. Huwag na kaya tayong tumuloy. Bakit ba kasi gabi tayo pumunta eh? Pwede namang sa umaga. Hindi nga tayo pwede sa umaga kasi may trabaho. Alam mo naman kung gaano kahigpit si Mang Dante. Pare, umuwi na lang tayo. Nilalamig ako eh. Hindi talaga magandang pakiramdam ko sa balon na yun. Hangin lang yan, kaya ka nilalamig. Huwag mo na lang intindihin, malapit na tayo, konti na lang. Mauna ka na. Dito na lang ako sa likuran mo. Mukha lang mo sa akin, Panangga. Mukha ba akong shield ha? Mauna ka na, bilisan mo. Kung may lalabas dyan, oo, gagawin talaga kitang Panangga. Kasalanan mo naman kung bakit tayo nandito ngayon eh. Hoy, teka. May tao sa gilid ng balon, no? Huwag ka maingay. Huh? Huwag mo nga ako binibiro, Nestor. Kailan pa magkakatao dyan? Bawal nga yan puntahan, di ba? Hindi ako nagbibiro. Tignan mo, ayun may matandang babae sa may balon. Teka, anong gagawin niya? Nako, mukhang tatalon pa yata sa balon yung matanda. Naku, bilisan natin, pigilan natin siya. Ay, Diyos ko. Tapusin niyo na ako. Pagod na ako mabuhay. Naku, Nestor, yung matandang babae yung tatalon nga. Naku, bilisan natin. Kailangan natin siya pigilan. Nay! Anong ginagawa niyo dyan? Delikado ho sa balon na yan. Lumayo po kayo dyan. Nay, wag po kayong tumalon. Pakiusap po. Ayoko na. Wala nang saysay ang buhay ko. Hayaan niyo na ako tumalon. Wag naman po. Baba na po kayo dyan. Marami pa pong magagandang mangyayari sa buhay niyo kapag nanatili kayong buhay. Hindi niyo po ba naiisip ang pamilya niyo kapag tumalong kayo dyan? Nay, baba na po kayo. Maawa naman po kayo sa maiiwan nyo. Iiyak po sila at hindi nila matatanggap ang pagkawala nyo. Sige na po, bumaba na po kayo. Nay, wag ho kayong gagalaw ha. Lalapit ho kami, tutulungan ho namin kayo. Wag ho kayo tatalon ha, malalim yan eh. Wag na, matagal na akong walang silbi. Gabi-gabi akong umiiyak dito at pinag-iisipan ko kung anong pwede ko pang magawa. Pero wala na akong magagawa pa. Wala akong kwentang tao. Hindi po totoo yan. Lahat ng tao sa mundo may silbi. Kaya nga po tayo pinanganak dito sa mundo eh. Kaya bumaba na po kayo, parang awan nyo na. Nestor, bilisan mo. Baka bumagsak sa gilid ng balon. Mukhang parupok na eh. Hawakan mo tong flashlight ko. Ako nang lalapit. Pabayaan mo na ako, iho. Lumayo na kayo sa akin. Huwag niyo na akong pakialaman. Hindi po pwede. Bumaba na po kayo dyan. Hawakan nyo na po yung kamay ko. Dali na po, Nay. Nay, sumama na po kayo sa amin. Huwag niyo na pong intindihin yung mga nagsasabi ng kung ano sa inyo. Hindi po totoo yung sinasabi nila. Nay, abutin niyo po yung kamay ko. Pakiusap. Ayoko. Nay, dali na po. Bumaba na po kayo dyan. Hindi po ligtas yung tinatapakan nyo. Sige na po, Nay. Baba na po kayo. Ano bang ginagawa niyo dito? Bakit ba kayo nandito? Alam niyo bang bawal kayong pumunta dito, ha? Gusto lang po sana naming malaman kung bakit kami pinagbabawalan ni Mang Dante na pumunta dito. Hindi niyo ba alam kung bakit? Bakit nga po ba? Pababa na siya. Kausapin mo lang. Kaya hindi kayo pinapapunta dito dahil may aswang dito tuwing gabi. Hindi kayo pwede dito. Aswang? Totoo po bang may aswang dito? Akala ko mukhang aswang lang eh. Bakit sa akin nakatingin? Mukha ba akong aswang ha? Loko ka. Nag-aaway pa talaga kayong dalawa. Tulungan niyo na nga lang akong bumaba. Ayan, dito po, Nay. Ingat ho ha. Ayan. Ay, salamat. Salamat, iho. Nestor, dahan-dahan lang ha. Ayan, okay na, Nay. Ligtas na kayo. Huwag na po kayong pupunta dito ha, delikado po kasi. At wag nyo rin pong kikitilin ang buhay nyo. Salamat sa tulong nyo. Kayo lang ang lumapit sa akin at tumulong. Maraming salamat. Tama lang naman po ang ginawa namin. Kailangan po talaga namin kayong tulungan. Tao pa rin naman po kayo eh. At saka kung sa tingin nyo po wala nang pag-asa sa buhay, hindi po totoo yun. Dahil hanggat may buhay tayo, may pag-asa.
Nay, saan ba kayo nakatira? Ihahatid na po namin kayo pauwi. Ay nako, hindi na kailangan. Malapit lang naman ang bahay ko dito. Mag-isa lang po ba kayo? Wala po ba kayong kasama sa bahay? Oh, wala na. Iniwan na ako ng panahon. Iniwan na ako ng lahat. Ang mga anak ko may mga asawa na lahat. Ihahatid na po namin kayo pauwi para naman po may kasama kayo. Hindi na. Kaya ko nang umuwing mag-isa. Salamat na lang sa malasakit niyo. Nay, kung gusto niyo bukas, puntahan ko kayo. Bigyan ko kayo ng pagkain. Napakabuti niyong bata. Anong pangalan niyong dalawa, iho? Magkapatid ba kayo? Nestor po. Nestor. Ako naman si Usang. Pwede niyo akong tawaging Aling Usang. Ako po si Intoy. Magkaibigan po kami ni Nestor. Kayong dalawa, mag-iingat kayo ha. Maraming pwedeng mangyari sa inyo kapag gabi. Kaya wag na kayong lalabas ng gabi. Huling labas niyo na ito, ha? Kayo rin po, Nay. Mag-iingat din po kayo. Oo. Wag niyo na akong intindihin. Kayo ang dapat mag-ingat. Hindi dapat kayo pumupunta dito. Aling Usang, bakit po ba dito nyo naisipang magpakamatay? Sa dinami-dami ng pwede nyong talunan, itong balon pa talagang nakita nyo. Dito kasi ako madalas tumambay. Komportable ako sa lugar na to kaya naisip kong dito na lang din tapusin ang buhay ko. Total, dito ko rin naman palaging gustong tumambay. Mukhang maganda nga pong tumambay dito. Hayaan niyo po, simula bukas sasamahan ka namin dito. Kaya nga po, Aling Usang. Hindi ba kayo natatakot dito sa lugar na to? Hindi ba't pinagbabawalan kayong pumunta dito? Hindi naman po. Nagtataka nga po kami kung bakit kami pinagbabawalan pumunta rito eh. Pero dahil mukhang wala naman pong kakaiba dito, dito na lang din kami tatambay kapag wala kaming gawa sa bukid. Kayong bahala, ayos lang naman sa akin. Basta magdala kayo ng pagkain, ha? Si Nestor pong bahala sa pagkain. Sagot niya na po. Bakit ako? Akala ko ba dalawa tayo? Ikaw na lang, huwag mo na ako idamay. Wala na nga kaming makain sa bahay. Nag-aaway ba kayo? Mabuti pa umuwi na kayong dalawa. Delikado na dito, oh. Kayo rin po, Aling Usang. Mauna na po kami, ha? Tara na, Nestor. Umuwi na tayo. Wala na rin naman na tayong mapapala dito eh. Aling Usang, alis na po kami, ha? Babalik na lang po kami bukas ng umaga kung wala kaming masyadong gagawin. O kaya naman po bukas ng gabi. Parang masarap po tumambay dito sa balon eh. Sige, hihintayin ko kayo dito. Tara na, Intoy. Pre, hindi magandang pakiramdam ko sa matandang yun ah. Parang may tinatago siya eh. Nakikisabay lang ako sa kanya para hindi niya mahalata na nagdududa ako sa kanya eh. Ano naman? Nakakaawa nga eh. Bakit kaya naisipan niya magpakamatay, no? Tapos iniwan pa siya ng mga anak niya. Ay, nakakaawang matanda. Paano kung aswang nga siya? Ay, ayan ka na naman sa kakaaswang mo eh. Walang aswang. Tara na nga. Maaga pa tayo bukas eh. Malakas ang kutob ko. Aswang talaga yung matandang yun. Tumigil ka na nga dyan. Buti nga naligtas natin si Aling Usang eh. Pag aswang talaga siya, ay naku, magsisisi talaga akong niligtas natin siya. Ewan ko sa'yo. Kinabukasan, hindi nakabalik ng maaga ang dalawa dahil naging abala sila sa kanilang trabaho sa bukid. Maraming iniutos sa kanila si Mang Dante. Hindi naman sila makaalis dahil bantay sarado sila ni Tina. Ano nangyari kagabi? Natuloy ba kayo? Ano naman kung natuloy kami? Wala ka nang pakialam dun, no? At talagang hindi kayo nakikinig, ha? Isusumbong ko talaga kayo kay tatay. Ang titigas talaga ng ulo niyong dalawa. Hindi kayo masabihan eh. Wala naman nangyari sa amin, Tina. Sa katunayan nga, may nailigtas pa kaming buhay eh. Kaya huwag mo sabihin kay Mang Dante na pumunta kami sa balon, ha? Tama yun. Kaya nga mali talagang pinagbabawalan tayong pumunta dun ni Mang Dante. Wala namang meron dun eh, balon lang. Sa totoo lang, parang ang ganda nga dong tumambay. Punta ulit tayo mamayang gabi, ha? Ayan na naman kayo eh. Hindi na naman kayo makikinig. Pag talaga napahama kayo, walang sisihan, ha? Sumama ka na lang kaya sa amin para malaman mo kung anong meron sa balon na yon. Yoko nga. Baka mapagalitan pa ako ni tatay. Alam niyo naman kung paano yun magalit. Hindi naman niya malalaman eh. Hindi natin sasabihin sa kanya. Kaya nga, walang makakaalam maliban sa ating tatlo. Tara! Ginawa mo pa talagang tanga si tatay. Alam mo namang lahat nalalaman niya, lalo na kapag sinusuway ang utos niya. Ayokong sumama sa inyo, kayo na lang. Hayaan mo na nga siya, Nestor. Tayo na lang ulit ang bumalik dun mamayang gabi. Baka hihintayin tayo ni Aling Usang eh. Tama, huwag ka na lang sumama. Huwag ka lang magkakamaling sabihin kay Mang Dante ang ginagawa namin, ha? Kaya nga, Tina. Mabuti na nga, huwag kang sumama. Kasi malamang mag-aaway lang din kayo ni Nestor pagdating dun. Oh, kasalanan ko? Alangan namang ako. Tumigil na nga kayong dalawa. Ang iingay nyo eh. Tapusin na natin to para maaga tayo makauwi at makapagpahinga.
Intoy, sabihan mo nga yung kaibigan mo, ang lapad ng ilong eh. Ay, wow ha! Ang lit-lit mo no? Ano sabi mo? Sinong maliit? O sige nga, ipagtanggol mo nga yung height mong bansot. Hindi ba kayo titigil? Nakakaumay na yung bangayan nyo eh. Tuwing magkikita kayo, lagi na lang parang tigre at leon. Diyos ko naman, ang tatandaan nyo na, hoy! Yabang kasi, kala mo kung sinong matangkad. Matangkad naman talaga ako sa'yo Putot ka lang talaga. Yabang mo Hindi ka titigil? Gusto mong paluin kita ng kawayan na to, ha? Tumigil na kayo! Pakiusap naman Nakakarindi! Pagsapit ng gabi, pumunta ulit ang magkaibigan sa balon pagkatapos ng trabaho sa bukid. Dahil sa pag-aalala at kuryosidad, sumama naman sa kanila si Tina. Sigurado ba kayong nandito na naman siya sa balon? Sino ba kasing matanda yun? Oh, sinabi niya sa amin kagabi, hihintayin niya daw kami rito. Nakakaawa nga siya kasi parang gusto na niyang magpakamatay. Pero dahil sa amin, napigilan namin siya. Kaya yun, gusto niya ulit kami makakwentuhan. Nestor, iba na naman ang pakiramdam ko. Kinakabahan na naman ako Kita mo na? Ang lakas mong hilahin ako papunta dito tapos ikaw palang takot dyan? Ikaw nga, sabi mo hindi ka pupunta dito Pero nandito ka ngayon. Ay! Paano kung aswang yung nakita nyo? Kayo talaga hindi nyo man lang muna sinuri yung matanda. Tina, huwag kang ganyan. Matanda lang yun na may problema, kaya nga gusto niya magpakamatay Kailangan niya tayo ngayon dahil wala siyang ibang pwedeng kasama. Paano kung paraan niya lang yun para mapalapit sa inyo? Tapos kapag nakuha niya na ang tiwala niyong dalawa, kakainin na niya kayo. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Hindi aswang si Aling Usang. Sino ba yung Aling Usang na yan? Ngayon ko nga lang narinig ang pangalan niya Shh! May naririnig ako. Ayan ka na naman Paniki ba yan Ang talas ng pandinig mo Meron nga. Umuungol. Doon sa damuhan. May tao nga sa damuhan. Aling Usang? Nay, anong nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyong dugo? Anong ginawa niyo sa damuhan? Ano yung nasa bibig niya? Nestor, may dugo! Nasaan? Sa bibig niyo po, Aling Usang. Ano pong nangyari sa inyo? May nanakit ba sa inyo? Pre, parang wala naman siya sugat sa mukha at bibig. Pero bakit may dugo? Hindi kaya... Hindi, mali ang iniisip niyo. Baka may nanakit lang kay Aling Usang. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa matanda na yan. Kahit ako rin Kahapon ko pa nga yung sinasabi kay Nestor pero hindi naman siya nakikinig sa akin. Ang tigas ng ulo. Nay, ano ba talaga nangyari sa inyo? Bakit may dugo kayo sa labi? Wala, hayaan nyo na lang yan. Nagkatay ako kanina ng manok para pang ulam. Hindi na kasi ako nakapaghilamos. Kaya siguro hindi ko natanggal ang bahid ng dugo. Heto nga at pupunasan ko na lang gamit ang damit ko. Maiba tayo. Bakit nga pala nandito na naman kayo? Hindi ba sinabihan ko na kayo na wag na kayong babalik dito dahil delikado? Alam ko po kung anong tinatago nyo. Magsabi na kayo ng totoo. Galing saan ang dugo sa bibig nyo? Tama na nga yan. Ano bang gusto nyo sabihin Naswang si Aling Usang? Diyos ko naman. Ang lalaki na natin para sa mga aswang-aswang na yan. Baka po hindi nyo ako kilala. Anak po ako ni Mang Dante na dati tagatugis ng mga aswang. Kaya alam ko kung anong tinatago nyo. Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Kaya ngayon pa lang, umamin ka na Aling Usang. Wala akong aaminin dahil hindi ko alam ang sinasabi mo. Pawang kathang isip lamang yan. Tingnan mo ko sa mga mata ko. Umuwi na kayo, gabi na. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Isa siyang aswang! Ay, umuwi na kayo! Pero, Aling Usang... Uy, Tina, totoo ba? Aswang siya, Nestor. Umalis na tayo dito. Tumakbo na tayo! Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Tina. Wala kang patunay. Hindi pa ba patunay ang sinabi ko? Ang dugo sa kanyang bibig, hindi pa ba sapat na ebidensya yon? Ay, umalis na kayo dito! Layas! Anong nangyayari sa kanya? Bakit nag-iiba ang itsura niya? Nagpapalit na siya ng anyo. Tumakbo na tayo, bilis! Bilisan niyo tumakbo! Hindi na kayo makakatakbo! Tulong! Bilisan niyo! Dito, bilis! Ay, bakit ganyan yung itsura niya? Saka na ako magpapaliwanag. Bilisan na natin! Bumalik kayo dito! Papatayin ko kayong lahat!
Aling Usang! Tama na po! Hindi siya makikinig sa'yo. Gutom siya, Nestor. Takbo! Bumalik kayo dito! Tulungan niyo kami! Tulong! Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay lahat! Papatayin ko kayo! Huwag kayong titigil. Bilisan na natin. Malapit na tayo sa bahay. Bilisan niyo po tumakbo! Sobrang bilis niya! Bitiwan mo ako! Nestor! Intay! Tulong! Nestor! Si Tina naiwan! Bitiwan mo ako! Bitaw! Akala mo makakatakas ka, ha? Nagkakamali ka! Bitawan mo si Tina! Bitaw! Yan ang akala nyo. Masyado kasi kayong pakialamero. Kailangan nyo ng leksyon! Bitawan mo ako! Tulong! Anong gagawin natin, Nestor? Hindi natin kaya ang aswang na yan! Itiwan mo si Tina! Kung hindi, sasaksakin kita! Sa tingin mo ba natatakot ako dyan? Nagkakamali ka! Ano bang gagawin natin? Tumakbo na kayo! Humingi kayo ng tulong kay tatay! Bilis! Hindi! Hindi kami aalis dito nang hindi ka namin kasama! Papatayin kong aswang na yan! Bilisan nyo na hanggat wala pa siya kasama! Tumahimik ka! Tara na, Nestor! Tina! Babalik kami! Takbo na, bilis! Pagkarating nila sa bahay ni Mang Dante, kaagad silang sumigaw ng tulong. Humihingal pa sila kaya hindi kaagad maintindihan ng lalaki ang kanilang sinasabi. Mang Dante! Tulong po! Tulong po! Mang Dante! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo po kami! Ano ba yun? Ang iingay niyo gabing-gabi na eh! Kayong dalawa, bakit nandito pa rin kayo? Anong ginagawa niyo dito? At nasaan si Tina? Nakita niyo ba? Wala siya sa kwarto niya! Mang Dante, nakakita po kami ng aswang sa may balon! Si Tina po, kinuha siya ng aswang sa balon! Ano? Pumunta kayo sa balon? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na wag kayong pupunta doon? Pumasok nga kayo sa loob! Pasensya na po, Mang Dante. Hindi po namin ginusto yung nangyari. Mahigpit kong pinagbabawal na pumunta sa balon dahil baka may masamang mangyari sa inyo doon. Pero hindi kayo nakinig sa akin. Ang titigas ng ulo nyo! Huwag niyo po siyang pagalitan, Mang Dante. Ako po ang pumilit sa kanya na samahan ako para pumunta sa balon dahil gusto po naming malaman kung bakit niyo kami pinagbabawalang pumunta doon. Patawad po, Mang Dante. Si Tina po. Iligtas po natin si Tina sa mga aswang. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Hindi na kayo titigilan ng mga gabunan na yan hanggat hindi nila kayo napapatay. Ipinahamak niyo pa ang anak ko. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kayo ang mananagot sa akin. Gabunan? Ano po yun? Oo, isang uri ng aswang na kumakain ng tao. Ang balon na yon ay para lamang sa mga aswang. Walang kahit na sinong tao ang pwedeng pumunta doon dahil maaari nilang patayin. May nakita nga po kami kanina at kagabi. Si Aling Usang. Hinabol niya po kami at pinagbantaan na papatayin. Ano? Si Usang? Nandyan pa rin pala siya. Hindi pa rin umaalis. Ano na pong gagawin natin? Ayoko pa pong mamatay, gusto ko pa pong mabuhay. Si Tina po, delikado sa kanila. Baka patayin siya. Mang Dante, ano pong gagawin natin? Kailangan natin silang maunahan bago nila kayo mapatay. Lalo pat alam nyo na ang sikreto nila. At kailangan din nating iligtas ang anak ko. Gusto ko pong tumulong pero natatakot ako. Tutulong po ako, Mang Dante. May alam naman po ako sa pakikipaglaban. Tinuruan niyo po ako eh. Sigurado kapag nagtulungan tayong lahat matatalo natin sila. Hindi sila kakaunti. Sigurado kung maraming gabunan ang nagkalat sa baryo natin dahil marami pa rin pumupunta sa balon na yon para uminom. Paano nyo naman po nalaman na para sa mga aswang ang balon na yun, Mang Dante? Kaya nga po, kasi maging sa akin hindi nyo rin po sinabi kung bakit bawal kaming pumunta sa balon na yun eh. Ang balon na yon ay may basbas ng mga aswang. Ang sino mang taong iinom sa balon na yon ay maaaring maging kagaya nila dahil sa laway nila. Wala nang kawala at kailangan nang tanggapin na isa na silang gabunan. Wala na po bang lunas kapag naging aswang ka na? Naku, mabuti na lang hindi tayo uminom doon kagabi nung niligtas natin si Aling Usang. Niligtas? Opo, akala po kasi namin tatalon si Aling Usang sa balon, kaya pinigilan namin siya. Ang sabi pa nga po niya sa amin gusto na daw niyang mamatay dahil wala nang kwenta ang buhay niya. Wala na rin daw siyang kasama sa kanila dahil yung mga anak niya may mga sarili ng buhay.
Kaya sa awa po naming dalawa ni Nestor, bumalik po kami sa balon para kitain ulit si Aling Usang. Pero hindi po namin alam na isa pala siyang aswang. Nadatnan po kasi namin siyang may dugo kanina sa bibig niya at sabi niya dahil lang sa kinatay niyang manok. Pero kung aswang siya, ibig sabihin, katatapos lang niyang kumain. Kitang-kita kasi namin kung paano magpalit ng anyo si Aling Usang. Hindi siya ganun kapangit dahil mukha pa rin naman siyang tao. Pero hindi pang karaniwan yung kilos niya. Mabilis po siyang tumakbo. At kung hindi kami mabilis kanina, baka naabutan niya kami at pinatay na. Hindi niya talaga kayo hinabol dahil uhaw siya. Kagaya ng sinabi niyo, katatapos lang niyang kumain. Pagkatapos nila kumain ay uhaw na uhaw ang mga gabunan. At kailangan nilang uminom ng tubig at sa balon sila lagi pumupunta. Ano na pong gagawin natin? Sigurado kung natatakot na dun si Tina. Kailangan na natin siyang iligtas. Teka. Ibig sabihin ba, si Aling Usang at yung mga kasamahan niya ang pumapatay dahilan ng mga nawawala dito sa atin? Kaya ba sila hindi matagpuan? Siguro. Kaya kailangan nating mag-ingat. Lalo na kayong dalawa dahil kayo ang kanilang pupuntiryahin. May alam na kasi kayo sa kanila. Paano po ba natin sila matatalo? Bukas na bukas din. Kailangan nating maghanda. Bumalik kayo dito sa bahay at tuturuan ko kayong gumawa ng pangontra sa mga aswang. Kailangan nating iligtas ang anak ko at hindi nating pwedeng gawin yun ng padalos-dalos. Kailangan natin ng plano. Ikaw ba, Intoy? Ayaw mo talaga sumama sa amin? Sasama siya sa atin sa ayaw niya at sa gusto. Dahil kasalanan ninyo kung bakit hawak nilang anak ko. Mang Dante, hindi ko nga po kaya Wala po akong may tutulong sa inyo doon. Magiging pabigat lang ako. Lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Hindi pwedeng sa lahat ng oras natatakot ka. Kailangan mo ring harapin ang takot mo. Dahil kung pangungunahan ka ng takot, walang mangyayari sa'yo. Susubukan ko po. Huwag mong subukan! Gawin mo! Oo nga. Kahit takot ako, wala naman ako magagawa Kapag hindi ako lumaban, baka akong patayin. Kinabukasan din ay kaagad na naghanda sila Nestor at Intoy kasama si Mang Dante para sa kanilang planong sugurin at patayin ang mga gabunan. Tinuruan sila ni Mang Dante kung paano lumaban at kung paano gumawa ng mga pangontra sa mga ito. Gumawa rin sila ng plano na alam nilang magtatagumpay. Kaya pagsapit ng gabi ay kaagad silang naghanda para sa kanilang pagsugod. Ayos na ba ang mga dala nyo? Sigurado na ba kayong handa kayong lumaban sa mga gabunan? Dala ko na po ang mga gagamitin nating pangontrang langis, asin at bawang. Pero kinakabahan po ako at natatakot. Pero kakayanin ko po ito. Lalaban po ako kasama ninyo. Handa na rin po ako, Mang Dante. Gusto ko na rin pong tapusin ang laban na to para matahimik na ang lahat. Mabuti naman. Huwag nyo lang kakalimutan ang mga itinuro ko sa inyo. Basta marunong kayong lumaban ay hindi kayo mapapahamak. Mang Dante, ano po yung hawak nyo? Ngayon ko lang po yata nakita yan. Matagal na itong nasa akin. Ginagamit ko lang ito kapag kailangan. Isa itong buntot ng pagi na kinatatakutan ng mga aswang. At ito namang nasa hawakan ng buntot pagi ay isang mutya ng saging na nakita ko sa bukid. Mutya? Ano po yun? Mutya ng saging. Isa itong makapangyarihang bagay na pwede nating gamitin sa mga gabunan. Tutulungan tayo nitong mas mapalakas ang gagamitin nating mga bagay para matalo sila. Kaya niyo po ba dyan nilagay sa buntot ng pagi? Oo, dahil mas matutulungan itong mapalakas ang buntot na ito. Astig, isa lang po ba yung mutya nyo, Mang Dante? Baka pwede po kami makahingi para magamit na rin po namin. Ako na po munang bigyan nyo, Mang Dante, saka na si Intoy. Gaman ka talaga kahit kailan. Sa kasamaang palad, isa lang ang mutya ko. Kaya isa lang ang pwedeng makagamit nito. Di kayo na pong gumamit niyan, Mang Dante. Mas alam niyo po kung paano yung gagana. Lalakad na po ba tayo? Tara na, sigurado kung nandun na rin ang mga gabunan. Sigurado kung may mawawala na naman bukas sa baryo natin dahil sa kanila. Di ibig sabihin po nun may nakain na silang tao? Oo, kaya kailangan na nating magmadali dahil baka sakaling may mailigtas pa tayo maliban kay Tina. Nandito na tayo. Handa na ba kayo? Ang mga gamit nyo? Handa na po ako, Mang Dante. Pati na rin po itong asin at bawang na pinagsama-sama namin ni Intoy. Sana naman magamit ko tong itak na may langis para mapatay yung mga gabunan. Sana hindi ako maduwag. Alam ko na rin po ang gagawin ko. Nakahanda na po kami, Mang Dante. Mag-iingat kayong dalawa. Hindi dapat nila kayo masugatan. At kapag hindi nyo na sila kayang labanan, hindi masama ang tumakbo.
Hindi ko talaga alam ang mangyayari sa atin ngayon. Masama talaga ang pakiramdam ko. Ang isipin mo na lang, Intoy, mananalo tayo ngayon at mapapatay natin ang mga gabunan na makikita natin. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Tama si Nestor. Maging positibo muna tayong lahat. Mang Dante, malapit na po tayo sa balon. Saan kaya nila nilagay si Tina? Sana naman hindi pa nila pinatay si Tina. Huh, parang nakikita ko na si Aling Usang. Siya ba yung nakaupo sa gilid ng balon? Para siyang may kinakain. Aling Usang! Ilabas mo si Tina! Kayo na naman. Hindi pa rin ba talaga kayo nadadala? Gusto niyo ba talagang mamatay, ha? Hindi ka na makakatakas sa amin! Aling Usang, hindi ka namin uurungan! Kaya ilabas mo na si Tina! Pakawalan mo na siya! Anong akala niyo sa sarili niyo, superhero? Tingnan niyo nga yung sarili niyo. Wala kayong kakayahang talunin ako. Hinding-hindi niyo makukuha sa akin ang kaibigan niyo! Ganyan ba talaga ang tingin niyo sa aming mga normal na tao? Walang kwenta! Mahina! Nagkakamali ka, Usang. Natatakot ang iba sa amin, pero meron pa rin nananatiling malakas ang loob at handang lumaban. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na bago ka pa namin mapatay. Dante, hindi kailanman sumusuko ang katulad ko, Dante. Nagkakamali ka ng akala. Aling Usang, sino yung kinakain mo? Bakit may dugo ka na naman sa bibig? Anong ginawa mo kay Tina? Ilabas mo si Tina! Imposibleng hayop ang kinakain niya. Sana naman hindi si Tina ang kinain niya. Paano pa makikita ang bangkay kung inuubos na nila? Wala silang tinitira sa katawan ng kanilang kinakain na tao. Magaling kang bata. Marami kang alam sa amin. Kaya dapat kang mamatay. Hindi ka na dapat pinapatagal pa sa mundong ito. Intoy, ilag! Magpapalit na siya ng anyo! Umalis kayo dyan sa harapan! Alam ko na kung paano kayo lumaban. Kaya ngayon hindi niyo ako mapipigilan. Tao lang kayo at hindi niyo ako kaya. Makukuha niyo lang ang kaibigan niyo kapag napatay niyo ako! Huwag kang lalapit! Papaluin kita ng buntot pagi na to! Nakikita mo to? Sige, lumapit ka! Kahit pinagsama-sama niyo pa yung mga dala niyo, hindi niyo ako matatalo! Walang-wala ang lakas niyo sa lakas ko, mga lampatuwag! Yan ang akala mo! Intoy, ngayon na! Isabi mo sa kanya ang langis! Akala niyo ba tatalab sa akin ang langis na yan? Nagkakamali kayo! Pero nahihirapan na siya! Hindi sapat ang langis lang! Kailangan yung mas nahihirapan siya! Mang Dante, malapit na po siya! Ah! Intoy, dito ka lang sa likuran namin ni Mang Dante. Bilisan mo! Nestor, kapag binuhos ni Intoy ang langis sa kanya, sabay-sabay tayong lalapit at hahampasin natin siya ng buntot pagi. Opo, Mang Dante. Intoy, ibuhos mo na ulit sa kanya! Dapat nga yan sa'yo! Mamatay ka na! Ilabas mo na si Tina! Sugod! Ilabas mo ang tapang mo ngayon, Usang! Hindi kami mahina, kagaya ng akala mo! Ilabas mo ang anak ko! Anak? Anak mo ang batang yon? Oo, anak ni Mang Dante si Tina, kaya ilabas mo ng kaibigan namin! Marami na siya sugat, Mang Dante! Pero bakit ang lakas pa rin niya? Parang baliwala sa kanya yung ginagawa natin eh! Mga walang iya kayo! Papatayin ko kayong lahat! Lalong-lalo ka na, Dante! Papatayin kita! Bakit mo papatayin si Mang Dante, ha? Ilabas mo na si Tina! Saan mo siya dinala? Ang ganda ng intensyon namin sa'yo kahapon, tapos papatayin mo kami? Dapat lang talagang patayin ko kayong lahat. Ngayon may dahilan na ako para patayin ang batang babae na yon, Dante! Subukan mong patayin ang anak ko! Magsisisi ka! Huwag na huwag mo siyang gagalawin dahil ako ang makakalaban mo! Papatayin ko kayo! Nestor, takbo! Mang Dante, si Nestor, nahuli po siya! Bitiwan mo si Nestor, Usang! Bitiwan mo ako! Mang Dante, tulong! Layuan mo si Nestor! Layas! Yan! Tama na! Sige pa, Intoy! Sige pa! Nestor, takbo na! Mga walang iya! Papatayin ko kayo! Babalikan ko kayo!
Mang Dante! Tumatakbo siya! Habulin natin! Hindi pa natin nakukuha si Tina! Hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo! Humanda kayo sa akin! Usang! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Ngayon panghuli na ang lahat. Papatayin ko siya, Dante. Papatayin ko ang anak mo! Nakikiusap ako sa iyo, Usang! Huwag mong patayin si Tina! Maawa ka! Ha! Dahil sa ginawang paghampas ni Mang Dante gamit ang buntot pagi ay napuruhan ng sugat si Aling Usang. Pero hindi pa rin yun sapat para mapatay ito. Dahil alam ni Usang na mapapatay siya nila Dante ay naisip niyang tumakas. Hindi rin naman nakaligtas si Nestor dahil nasugatan siya sa braso ni Aling Usang. Malala na ang sugat ni Aling Usang. Hindi na niya kayang lumaban kaya siya tumatakbo palayo. Pero hindi pa tapos ang laban. Hindi pa natin naililigtas si Tina. Nestor, tumayo ka! Kailangan natin magamot ang mga sugat mo. Mukhang malalim. Nestor, tumayo ka! Kaya mo ba? Masakit ang braso ko. Aray! Dahan-dahan! Hindi pa natin nakikita si Tina. Hindi pa natin siya naliligtas. Intoy, buhatin mo na siya para mabilis tayo makabalik sa bahay. Masyado ka kasi nagmamagaling eh. Hindi mo naman kayang labanan si Aling Usang na mag-isa. Kaagad na silang umuwi para magamot si Nestor. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at kaagad na ginamot ang bata. Hindi makapaniwala si Nestor na nasugatan siya ni Aling Usang. Kaya naging mas malakas ang loob niya na labanan ng aswang. Dahil hindi pa nila nababawi si Tina at hindi pa rin nila alam kung paano nila maililigtas ang dalaga. Kailangan na natin magplano ng mas epektibo. Kailangan na natin siyang matalo. Hindi pwedeng ganito na nasasaktan niya tayo. Dapat siyang masaktan natin. Hindi pa natin nakukuha si Tina. Matalo? Sa lagay mo na yan, matatalo mo sila? Hindi ka pa nga nakakabangon sa higaan simula kagabi. Tama siya, Nestor. Magpahinga ka muna. Paano si Tina? Hindi pa natin siya nababawi. Alam kong hindi siya sasaktan ni Usang. Malakas ang kutob kong hindi niya kayang saktan ng anak ko. Paano kung marami pa silang mabiktima? Alam naman natin hindi lang si Aling Usang ang kalaban natin dito eh. Marami po sila. Mang Dante, ano pong gagawin natin? Mukhang desidido na talaga si Aling Usang na patayin tayo eh. Ayoko pang mamatay. At kanina po nung nasa labanan tayo, bakit ganun na lang ang reaksyon niya nung malaman niyang anak niyo si Tina? Napansin ko din po yan, Mang Dante. Bakit nga po ba? Mahabang kwento. Ang kailangan nating gawin ngayon ay magplano para makuha ang anak ko. Ano pong gagawin natin? Hindi sapat ang mga pangontra na dala natin. Pero susugod pa rin tayo mamaya. Mahina na si Usang. Kaya na natin siyang mapatay gamit ang mga dala natin at ang mutya. Sasama po ako mamaya, Mang Dante. Ayoko pong maiwan dito. Gusto kong labanan ng matandang yon. Hindi pwedeng hindi natin mabawi si Tina. Ako ang dahilan kung bakit nakuha niya si Tina. Hindi ka pa nga magaling eh. Tagas din ang ulo mo eh, no? Kaya mo bang makipaglaban kay Usang kung sakali, Nestor? Hindi naman buong katawan ko ang nasugatan niya eh. Ang braso ko lang. Kaya ko pa rin namang maglakad at igalaw ang mga kamay ko. Kaya ko pa siyang patayin. Pag talaga nadagdagan yung sugat mo, bahala ka na sa buhay mo. Hayaan na natin siya. Hindi naman tayo ang mahihirapan kapag nagkataon eh. Siya din naman. Kami na nga itong nag-aalala para sa kanya. Masama pa yatang ginagawa natin. Naiintindihan ko naman kayo eh. Pero gusto ko talaga mapatay si Aling Usang para hindi na lumala ang mga kaganapan dito sa baryo. Hindi na kasi magandang nangyayari. Alam naman namin ang gusto mong mangyari. Pero intindihin mong sarili mo. Dahil kasi sa ginawa mo, pwede mapahamak ang buhay mo. Tama si Intoy. Bakit ba hindi ka muna magpahinga rito? Kami na munang bahala kay Usang. Ayoko nga po. Hindi ako mapakali rito sa bahay. Kailangan kong labanan ng matanda na yun. Ililigtas pa natin si Tina. Ay, sigurado ka bang kaya mo talaga makipaglaban? Opo, kaya ko pong lumaban, Mang Dante. Kung ganon, maghanda na tayo sa muling pagsugod. Dalhin natin ang lahat ng kailangan natin. Nang sumunod na gabi, muli silang pumunta sa Balon kung saan ay ginawa ng teritoryo ng mga aswang ang lugar. Mas naghanda sila sa pakikipaglaban. Mas marami silang dalang pangontra sa mga halimaw. Bakit parang wala siya dito ngayon? Pumupunta lang sila dito kapag nauuhaw.
Baka wala pa silang nakakain kaya wala sila rito. Maaga pa naman kasi. Kailangan lang siguro natin silang hintayin. Magtago muna tayo dito sa damuhan. Huy, Intoy, huwag ka dyan. Makikita ka nila kaagad. Huwag kayong kikilos hanggat hindi ko sinasabi. Lahat dapat tayo ay kikilos ng sabay-sabay. Makinig lang kayo sa akin. Mang Dante, paano kung hindi na tayo makabalik? Anong mangyayari? Kakainin din ba nila tayo? Ayoko pa mamatay, Mang Dante. Hindi ko alam, pero babalik tayo kasama si Tina. Hindi pwedeng hindi tayo makabalik ng buhay. Babalik tayo at mapapatay natin silang lahat. Opo. Hoy, Nestor, ayos ka lang ba? Yung sugat mo sa braso, kumusta? Hindi na masakit? Masakit pa rin, pero kaya ko to. Kailangan tapusin na natin ang labang to. Tatalunin pa natin ang demonyong aswang na yon. Kumusta na kaya si Tina? Nasaan kaya siya? Baka umiiyak na yun ah. Sana umiiyak pa. Kaso hindi natin alam kung saan siya dinala ni Aling Usang eh. Nandiyan na siya. Huwag kayong maingay. Kaya ba natin siyang talunin? Sapat na bang dala nating mga pangontra? Maliligtas ba natin si Tina? Kaya yan. Magsama-sama lang tayo. Walang iwanan. Lumabas kayo sa pinagtataguan nyo! Naaamoy ko kayong mga tao. Sino kayong nandito? Malakas ang pangamoy niya. Alam niya kagad na may tao rito. Usang! Harapin niyo kami! Ilabas mo rin ang anak ko! Ang tapang nyo din talaga. Hindi pa rin kayo nadadala. Gusto nyo bang lahat kayo mamatay? Wala si Tina. Hoy! Ilabas mo si Tina, Aling Usang! Hindi ko siya ilalabas hanggat hindi ko kayo napapatay! Patayin nyo silang lahat! Naku, ang dami nila! May mga kasama siya! Kaya natin silang labanan. Tiwala lang. Matatalo din natin silang lahat. Hindi pwedeng hindi. Huwag niyong hahayaang makalapit sila sa inyo. Gamitin ang langis, asin at bawang. Mapapatay natin sila. Pero saan niya dinala si Tina? Hindi niya ilalabas ang anak ko. Pero alam kong hindi niya rin kayang saktan si Tina. Natatakot ba kayo dahil hindi niyo inaasahan na marami kami? Pwes, nagkakamali kayo! Sugod! Patayin silang lahat! Intoy! Isaboy mo sa kanila ang asin! Dapat sila matamaan! Opo, ako nang bahala! Layas mga aswang! Huwag kayong lalapit kung ayaw nyo malapdos! Sa kanan ko, may isa pa! Intoy! Sa kaliwa mo, may susugod! Subukan nyo lumapit sa akin! Mamamatay talaga kayo! Lumabang kayo! Tumayo kayo! Huwag nyo silang hahayaang talunin tayo! Pagkain sila! Huwag kayong duwag! Patayin nyo silang lahat! Wala kayong ititira maski isa! Sige, lapit! Lumapit kayo sa akin! Matitikman yung hagupit ng buntot pagi na ito! Lapit pa! Nestor! Susugod sa'yo si Usang! Mamatay ka na! Etong sa'yo! Bakit ganyang kalakas ang armas mo? Nestor! Huwag kang titigil! Hampasin mo lang siya! Pero Nestor, tulungan natin si Mang Dante! Maraming nakapalibot sa kanya! Hayaan mo na ako dito! Tulungan mo si Nestor! Mas kailangan niya ng tulong! Pero Mang Dante! Sige na! Bilis! Opo! Nestor! Sa likod ni Mang Dante! Masyado sila marami! Mag-iingat kayong dalawa! Papatayin kita, Dante! Nestor, tabi! Isasabay ko tong asin! Intoy! Ilag! Mang Dante, nangihina na ang iba sa kanila. Tagumpay na ba tayo? Kamakampante, hindi pa sila patay. Kailangan pa nilang mamatay. Lalo na si Aling Usang. Maghanda kayo pareho. Susugod na naman si Usang. Mga walang iya kayo. Anong ginawa niyo sa mga kasamahan ko? Papatayin ko kayong lahat! Sumasakit na lalo ang sugat ko. Anong gagawin natin? Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag ka na sumama eh. Ang kulit mo rin talaga eh. Saan kayo pupunta? Sa tingin niyo ba makakatakas kayo matapos ng ginawa niyo sa mga kasamahan ko? Nagkakamali kayo dyan! Ilabas mong anak ko, Usang! Nagmamakahawa ako sa'yo! Hinding-hindi ko siya ilalabas, Dante. Sa ginawa mo sa akin, dapat kang magbayad! At ang anak mo lang ang makakagawa nun! Gagawin ko siyang kagaya ko! Gagawin ko siyang aswang! Hindi! Hindi mo pwedeng gawing aswang si Tina! Hintayin na lang natin ang kabilugan ng buwan. Makikita niyo ang mangyayari sa kaibigan niyo! Usang! Pakiusap, pakawalan mo ng anak ko!
Hindi ko siya pakakawalan! Papatayin ko kayong lahat! Nestor! Ilag! Nestor! Tabi! Bilis! Hindi! Sige, lapitan mo ako! Nang makalapit si Aling Usang kay Nestor, ay kaagad siyang hinampas ng buntot pagi ng binata. Hindi rin naman nakatiis si Mang Dante dahil tinulungan niya si Nestor na hampasin ito. Dahil sa mutya na nakalagay sa pagi ay naging mas malakas ang naging sanhi nito kay Aling Usang. Dahilan para lumipad ito malayo sa kanila. Dahil sa panghihina ay halos hindi na ito makatayo. Hampasin mo pa! Malapit na siyang mamatay! Tumayo ka, Aling Usang, at sabihin mo sa amin kung saan mo dinala si Tina! Babalikan ko kayo! Mang Dante! Tumatakas siya! Hindi pa natin siya napapatay! Paano na si Tina? Bumalik ka dito, Aling Usang! Hindi natin basta-basta mapapatay si Usang. Kakaiba ang lakas na mayroon siya. Hindi siya kagaya ng mga gabunan na kasama niya na mahihina. Naman nasa na ba si Tina? Tinakasan pa tayo ni Aling Usang. Hanggat hindi napapatay si Aling Usang, hindi matatapos ang laban. May pag-asa pa tayong mabawi si Tina. Sa isang gabi pa ang kabilugan ng buwan. Hindi niya papatayin si Tina, kundi gagawin niya itong aswang. Mabuti pa umuwi na muna tayo. Nestor, kapag hindi mo pa kaya, huwag ka na muna sumama sa amin. Magpahinga ka muna. Oo, tama si Mang Dante. Makinig ka muna sa amin at huwag na muna matigas ang ulo. Tara na, umuwi na muna tayo. Sayang lang at hindi natin napatay si Aling Usang. Marami pa namang ibang pagkakataon. Kailangan nating mabawi ang anak ko bago tuluyang magtagumpay si Usang. Ay, akala ko mamamatay tayo kanina. Mabuti na lang meron akong dalang asin. Kaunti na lang, baka mapatay na natin si Aling Usang. Hindi na ako ngayon takot lumaban. Lalaban na ako para mapatay na ang matandang yon. Hindi ako titigil hanggat hindi natin napapatay silang lahat. At hindi rin ako titigil hanggat hindi natin nababawi si Tina. Kaya kailangan natin ng magandang plano para matalo sila. Kung humingi kaya tayo ng tulong sa mga kababaryo natin, para naman marami tayo. Sa tingin mo ba tutulungan nila tayo? Wala nga silang ideya na may aswang sa baryo natin kaya mahirap silang paniwalain. Hindi rin tayo pwedeng magbanggit sa kanila ng kung ano-ano dahil baka isipin nilang nababaliw tayo. Anong gagawin natin? Hindi pwedeng hayaan na lang natin sila. Kailangan natin gumawa ng paraan para mailigtas si Tina. Takot ang mga aswang sa dahon ng kamangyan. Pwede rin natin gamitin yon. Kamangyan? Ano yun? Isa yan sa mga kinatatakutan nila. Pero hindi ko alam kung kagaya rin ba ng mga gabunan ng ibang aswang. Subukan kaya natin. Malay mo epektibo. Hindi naman masamang subukan Baka kasi yun ang pwede natin gamitin para matalo sila. Paano po natin malalaman kung epektibo ang kamangyan? At paano yung gamitin? Susunugin natin ang dahon. Pagkatapos ay maaamoy nila yon. Kapag naamoy nila ay mahihilo sila at doon na tayo gagawa ng hakbang para labanan sila. Kailangan lang natin hanapin kung nasaan ang dahon ng kamangyan. Alam ko wala naman yan dito sa lugar natin May tanim tayo sa bukid. Sige. Kukuha tayo bukas na bukas din. Sigurado naman ako na maayos ng pakiramdam ko noon. Pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Dito na kayo magpahinga. Kailangan nating mag-ipon ng lakas para sa susunod na laban. Ihahanda ko muna ang gagamitin yung higaan. Sige po, Mang Dante. Lilinisin ko po muna yung sugat ni Nestor. Kailangan nating pilitin si Usang na lumabas bago siya makabawi ng lakas. Kailangan nating tapusin ito habang mahina pa siya, pati na ang mga kasamahan niya. Gabi pa rin bukas. Pwede tayong bumalik at labanan sila. May naisip ako. Ano yon? Paano kung lagyan natin ng maraming bawang at asin yung balon kung saan sila umiinom? Hindi ba sabi niyo dun sila umiinom pagkatapos nilang kumain? Pero hindi tayo basta-basta makakalapit dun. Sigurado marami nagbabantay dun ngayon. Pupunta tayo ng may araw pa. Sigurado kung wala sila sa balon dahil nagpapahinga sila para sa pagsugod sa gabi. Kailangan lang nating maging maingat at maging handa sa pwede nilang gawin. Pwede naman. Kaso parang delikado yung sinasabi mo Di natin alam kung anong naghihintay sa atin sa balon. Hindi. Tama siya. Ano, Mang Dante? Hindi nga po magaling ang sugat ni Nestor tapos lalaban ulit siya. Wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating magtulungan. Hindi naman siya mag-isang pupunta doon. Kasama niya tayo at lalaban tayo kahit na anong mangyari. Mang Dante, hihiramin ko po ulit ang mutya niyo. Kailangan ko po ng karagdagang lakas. Oo, pero mag-iingat ka ha. Basta alam mong gamitin ang mutya ay makakasama mo ito. Ang tanong, kaya mo na bang lumaban?
Kaya ko. Para matapos na to. Simpleng sugat lang naman to eh. Gagaling din to. O sige, anong plano? Maglalagay tayo ng dahon ng kamangyan sa paligid ng balon. Yun ang magsisilbing senyales natin kung epektibo ba. Pagkatapos ay susugod tayo sa kanila para labanan sila dahil sigurado akong manghihina na sila. Gagawa na rin ako ng maraming pangontra at mag-iipon ng maraming asin at bawang. Sige, magpahinga na tayong lahat. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Kailangan na nating sumugod agad. Buhay ang kapalit dito. Kaya kung mamamatay ako... Hindi ka mamamatay, gago! Sasama kami hanggang sa uli. At saka, nakakalimutan mo ba? Ang masamang damo, hindi madaling mamatay. Tama, may sa demonyo kasi ang buhay nitong si Nestor eh. Pusa ka mo, Mang Dante. Siya mambuhay. Ginawa niyo na nga akong demonyo. Ginawa niyo pa akong pusa. Ito si Mang Dante nakikisali pa sa pangasar. Tatay ka nga ni Tina. Hayop ka naman kasi talaga eh. Tinatago mo lang. Hoy, hindi nakakatawa Intoy ha. Matulog ka na nga lang. Baka sakaling tumino yung utak mo. Ay, hindi talaga kayo magkasundo eh, no? Hindi talaga. Maldito kasi to eh. Ah, ako pa talaga ha. Eh ikaw nga to ang sungit-sungit eh. Magpahinga na tayo. Bukas na lang ulit mag-usap-usap. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang tatlo pagkagising nila. Kaagad na silang nag-asikaso ng kanilang gagamitin. Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay ang matandang gabunan. Nag-ipon sila ng maraming asin, bawang at maging kamangyan ay kanilang hinanap. Pagsapit ng tanghali ay nagpasya ang lahat na pumunta sa balon upang lagyan ito ng asin. Pero kagaya ng kanilang inaasahan ay nandoon ang mga bantay ng balon. Paano tayo makakalapit? Akala ko ba isa lang ang bantay ng balon kapag araw? Eh halos 10 yung nandyan eh. Lalabanan ba natin sila ngayon? Wala tayong pagpipilian kundi labanan sila. Hindi tayo makakalapit sa balon kung nandyan sila. Ako nang unang lalapit sa kanila. Intoy, sindihan mo na ang kamangyan para pansamantala silang mawala sa wisyo. Sige. Nestor, hawakan mo itong buntot pagi na may mutya. Siguraduhin mong bawat hampas mo ay tatama sa kanila. Naiintindihan mo? Opo, Mang Dante. Paano kaya tayo makakalapit sa balon? Ang daming bantay. Kung titignan mo sila, parang normal na mga tao lang. Pero mga demonyo pala. Huwag kayo masyado maingay. Baka marinig nila tayo. Kailangan lang talaga natin ng lakas ng loob para sumugod sa kanila. At dahil hindi tayo pwedeng gumawa ng aksyon kaagad, kailangan nating pag-aralan ang bawat kilos nila. Uy, teka, may paparating. Ako, si Aling Usang. Mang Dante, ano na pong gagawin natin? Sugurin na kaya natin sila? Mang Dante, kaya ba nila magpalit ng anyo kahit may araw? Kahit hindi gabi? Oo, Intoy. Hindi naman sila katulad ng mga manananggal o anumang aswang na namamatay kapag may araw. Kaya nilang kumain ng tao kahit na anong oras. Kaya lang naman sila sa gabi umaatake dahil halos wala ng tao. Kaya yung mga pagala-gala na ang kanilang kinakain. Malakas po ba ang pangamoy ng mga gabunan? Baka naaamoy na nila tayo ah. Maghanda tayong lahat. Kailangan nating mag-ingat. Naku, yari na. Anong gagawin natin? Nakita na nila tayo. Hindi ba kayo lalabas sa pinagtataguan nyo? Lumabas kayo! Bakit parang handa na siya sa lahat ng laban? Ang bilis niya magpalit ng anyo. Galit na galit siya kasi hindi siya makapaniwala na natalo natin sila kagabi. Kung tinuloy lang natin ang laban at hindi siya nakatakas, siguradong patay na silang lahat ngayon. Ano yung naamoy ko? Patayin niyo ang usok na yan! Nahihilo na sila. Mang Dante, epektibo nga ang kamangyan. Patayin niyo sila! Ngayon na! Bilis! Sugod! Bilisan natin habang nahihilo pa sila! Bilis! Nestor, ngayon na! Intoy, ang asin! Bilis! Intoy, tulungan mo ako! Ilagay natin to sa balon! Nestor, umatras ka na! Delikado! Mang Dante, hindi kakayanin ni Nestor yun ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Kaya ko to! Intindi niyo ang balon! Akala niyo titigil ako? Hindi niyo ako kilala. Wala kayong alam sa akin. Lalong-lalo ka na, Dante. Lalong-lalo ka na! Ngayon mo mararamdaman ang lakas ng mutya. Ilabas mong anak ko! Mang Dante, meron sa likuran mo! Lumayas ka dyan! Nestor! Hindi ka ba nagtataka kung bakit nandito ka ngayon?
Mang Dante, bilisan niyo po! Lagyan na natin ang asin na balon! Hawakan mo to, bilis! Tigilan niyo yan! Hayop ka! Mamamatay ka na! Hindi ka na dapat nabuhay pa! Tama na! Tigilan niyo ang balon! Hindi ka na makakatakas ngayon, Usang. Harapin mo ang parusa ng kabutihan dahil hindi ka na mabubuhay pa! Mang Dante, nalagyan na po natin halos lahat ng asin sa balon. Tama na! Kitang-kita ni Nestor kung paano nahihirapan si Usang at ang kanyang mga kasamahan nang tuluyan na nilang malagyan ng asin ang balon. Doon nila napagtanto na importante talaga sa mga gabunan ang balon na yon. Dahil sa ginawa nila, wala nang pagkukunan pa ng lakas ang mga gabunan. Sumuko ka na, Aling Usang! Wala ka ng kasamahan ngayon! Patay na silang lahat! Patawad, Aling Usang! Kailangan ka talaga naming patayin! Ha! Huwag kayong tumigil! Tamaan natin siya sa puso! Hindi siya tumitigil, Mang Dante! Bakit kahit anong gawin natin parang lalo siyang lumalakas? Napupunit ang balat niya pero buhay pa rin! Halos sunog na rin ang katawan niya dahil sa hampas ng buntot pagi na hawak ni Nestor! Lahat kayo'y mamamatay, isa-isa! Papatayin ko kayo! Kayo na, Intoy! Ihagis ang asin at bawang! Intoy, ngayon na! Tapusin na natin to! Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin napapatay ang matanda na to! At kailangan nating hanapin si Tina kung saan siya dinala! Etong sa'yo! Hindi! Huwag! Natumba na siya, Mang Dante! Natumba na siya! Tapos na ba? Hindi ako sigurado. Lapitan natin siya. Sana naman patay na siya. Ayoko na ng gulo. Nakakapagod na makipaglaban eh. Sa tingin ko patay na nga siya. Nagtagumpay na tayo. Pansamantala lang to. Kailangan nating siguruhin hindi na siya makakabangon. Paano? Sirain ang balon? Para hindi na sila makakuha pa ng lakas kung sakali mang may pumunta pa ditong ibang gabunan? Nako, buhay pa siya! Tara, lapitan natin. Maging maingat lang dahil baka nagpapanggap lang siya. Ay, buhay pa nga siya. Akala nyo ba natalo nyo na ako? Nagkakamali kayo. Nestor, anong gagawin mo? Papatayin ko siya. Hindi na siya dapat mabuhay pa. Sigurado kang papatayin mo ko? Alam mo ba kung bakit hindi kita mapatay-patay? Anong sinasabi mo? Nestor, magkadugo tayo. Isa ka ring gabunan. At kahit anong gawin mong pag-iiwas, hindi mo na matatakasan ang tunay mong pagkatao. Isa ka ring aswang! Tumigil ka na! Huwag kang maniwala sa sinasabi niya! Niloloko ka lang ng matanda na yan, Nestor! Aswang ako? Isa rin akong aswang kagaya niya? Oo, kahit kanino mo pa itanong! Sabing tumigil ka na eh! Mamatay ka na! Ha! Ganyan pa talaga kalakas ang buntot pagi na yan? Ang layo ng tinalsikan ni Aling Usang nung hagupitin siya ni Mang Dante. Dahil may mutya itong buntot paging ito. Aswang din ako? Ano ba sinasabi mo? Tanga ka ba, ha? Paano ka magiging aswang? E di sana kaya mo ring magpalit ng anyo at kumakain ka din sana ng mga tao. Huwag kang maniwala sa kanya. Tara na, patay na ang matandang yan. Hanapin na natin si Tina. Pero paano kung totoong sinasabi niya? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba naisip ang laki ng pagkakaiba niyong dalawa? Tara na, Nestor. Pero kailangan ko malaman ng totoo. Hindi ako makakatulog sa kakaisip ng totoo kong pagkatao. Wala ka nang kailangang malaman pa. Sinasabi niya lang yun para linlangin ka. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Hindi ka aswang, naiintindihan mo? Doon na tayo sa bahay mag-usap. Baka may makakita pa sa atin dito. Tandaan nyo, hindi gabi ngayon. Puntahan natin ang bahay ni Usang. Baka doon niya dinala si Tina. Saan naman po yun? Alam niyo po ba kung saan yung bahay niya? Hindi ako sigurado. Pero puntahan pa rin natin, hanapin natin. May bahay sa dulo. Baka yun na yung bahay ni Aling Usang. Tara, bilisan natin. Tina, nandito ka ba? Nasaan ka? Nestor, nandito ako, sa loob. Tulungan niyo ako. Doon sa pinto, naririnig ko siya. Tina! Tay! Ligtas ka na. Huwag ka nang umiyak. Umuwi na tayo. Tara na.
Dali-dali silang umalis sa lugar bago pa maabutan ng mga aswang. Nang makabalik sila sa bahay ni Mang Dante ay hindi pa rin mawala sa isip ni Nestor ang kanyang mga nalaman. Gulat na gulat siya sa sinabi ni Aling Usang tungkol sa pagkatao niya. Pero gusto niyang alamin ang totoo. Gusto niyang malaman kung bakit yun sinabi ng matanda sa kanya. Wala na siyang mapagtanungan dahil patay na ang matanda. Nestor, kumain ka na muna daw, sabi ni tatay. Kanina ka pa kasi tahimik simula nung bumalik tayo. Iniisip na naman niya siguro yung sinabi ni Aling Usang sa kanya. Ano ba yun? Kamag-anak daw siya ni Aling Usang. Baka apo sa tuhod o talampakan. Di ko alam eh. Paano kung totoo nga yun? Paano kung aswang talaga ako? Ewan ko sa'yo. Sabi ni Mang Dante, nililin lang ka lang ni Aling Usang. Hindi ka nga aswang. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni tatay? Nililin lang ka lang ni Aling Usang para mapatay ka niya. Pero hindi na maalis sa utak ko eh. Ang dami niyang alam sa akin. Kahit may pagkakataon siyang patayin ako, hindi niya ginagawa. Di ba sinabi niyang papatayin na niya ako? Sa bagay, pero imposible ngang aswang ka. Tingnan mo nga, nakakakain ka ng may asin at bawang. Hindi ka rin nahilo sa kamangyan kanina. Ibig sabihin, hindi ka aswang. Paano kung hindi pa lang ngayon? Paano kung lalabas siya kapag matanda na rin ako? Sira ka talaga no? Kung ano-anong iniisip mo. Kumain ka na nga lang. Ano ba? Hindi niyo ba ako naiintindihan? Tama na to. Kailangan kong malaman ng totoo. Ano ka ba, Nestor? Paulit-ulit ka na. Sinisigawan mo pa si Tina? Baka nakakalimutan mo nandito tayo sa bahay nila. Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Buhay kong nakasalalay dito oh. Alam naming takot ka. Takot rin naman kami, Nestor. Pero sana naman huwag kang pangunahan ng kung anong nalaman mo na hindi naman totoo. Paano kung totoo nga yung mga sinabi niya? O sige, sabihin na nating totoo. May magagawa ka ba sakali mang magkamag-anak kayo, ha? Di ba wala rin? Gumising ka nga, Nestor. Tinutulungan ka na nga namin eh. Tama na nga yung kahibangan mo. Bahala ka sa buhay mo. Nakakapagod kang intindihin. Hindi ka marunong umintindi. Yung gusto mo lang palagi ang nasusunod. Hindi mo man lang isipin na may mga tao din gustong tumulong sa'yo. Mag-isip ka muna dyan. Saka mo na kami kausapin kapag hindi na mainit ang ulo mo. Natatakot lang naman ako eh. Natatakot ako maging aswang. Ayoko maging aswang. Ayoko pumatay. Anong gagawin ko? Hindi pwede. Kailangan ko malaman ng totoo. Hindi ako mapapanatag ng ganito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Nestor. Bakit po, Mang Dante? Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ni Usang. Hindi totoo ang mga sinabi niya sa'yo. Pero, paano po kung totoo lahat ng yun? Paano kung isa nga rin talaga akong aswang? Kagaya ng sinabi ng mga kaibigan mo sa'yo, nililin lang ka lang niya. Alam mo namang galit siya sa'yo, hindi ba? Pero para mapanatag ako, kailangan ko pa rin kausapin sila nanay. Baka sakaling may alam sila tungkol kay Aling Usang. Paano nga kung totoo? Anong gagawin mo? May magagawa ka ba? Wala naman, di ba? Kaya tigilan mo na yan dahil hindi totoo lahat ng yon. Hindi ko po alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mang Dante. Naguguluhan na po ako. Pagod na po ako mag-isip. Natatakot rin po ako. Ayoko maging aswang eh. Alam kong malakas ka, Nestor. Kailanman hindi magiging masama ang tunay na mabuting taong katulad mo. Kung totoo man na kamag-anak mo ang Usang na yon at isa kang ngang aswang, ipakita mo sa kanila na iba ka, na hindi ka nila kagaya. Sana naman matauhan ka na sa sinabi ni tatay. Oh, kumain ka na. Wala pang laman yung tiyan mo. Ayan kasi. Sana talaga matauhan ka na. Tutulungan ka naman naming alamin ang lahat eh. Tutulungan ka namin tuklasin ang tunay mong pagkatao. Oh, sige na. Huwag niyo nang guluhin si Nestor. Magpahinga na kayo. Tapos na ho ang laban, di ba? Gusto ko na talagang magpahinga. Ayoko na ng away. Tapos na. Patay na siya kanina nung iniwan natin eh. Maliban na lang sa mga natitira pa nilang kasamahan. Hindi pa rin kasi ako panatag. Baka hindi pa yun ang huling laban natin. Sana lang talaga patay na siya. Ayoko nang isipin ang mga sinasabi niya sa akin na hindi naman totoo. Hindi naman kasi talaga totoo yun. Kung ano-ano lang yung pumapasok sa utak mo. Mang Dante, may problema po ba kayo? Ang tahimik niyo po kasi. May kailangan lang kasi akong malaman. Matagal ko na itong tinatago. Pero siguro panahon na para malaman niyo ang totoo. Ano pong totoo, Tay? Kaya nga po, ano po ba yun? Tungkol po saan ba yan? Mukha pong seryoso talaga eh. Tungkol kay Usang. Ha? Kay Aling Usang? Ano pong tungkol kay Aling Usang?
Kasama po ba ako dyan o hindi? Ay, Nestor. Totoong kadugo mo si Usang, pero malayo na. Hindi ka na niya apo sa tuhod o kahit saan, kaya hindi ka na magiging aswang. Malayo na sa pamilya mo ang pamilya niya, kaya huwag ka nang mangamba, ha? At isa pa, hindi ka basta-basta magiging aswang hanggat hindi ka niya nahahawaan. Ha? Paano naman po kayo nakakasiguro? Kaya nga po, baka mamaya bigla na lang magsaaswang dyan si Nestor eh. Ay naku, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ako rin. Baka hindi ko mapatay si Nestor, Tay. Baka ako pang mapatay niyan eh. Hindi naman ako papayag na patayin mo ako, no? Makinig kayo. Si Usang ang una kong pag-ibig. Ha? Si Aling Usang ang first love mo, Tay? Ibig sabihin, siyang nanay ko? Aswang din ako? Ha? Totoo po ba sinasabi niyo, Mang Dante? Totoo ang sinasabi ko, pero hindi siya ang nanay mo, Tina. Ay, mabuti naman. Ayoko kasing maging aswang, Tay. Baka mabuwang ako kakaisip ng kung ano-ano. Mang Dante, paano pong si Aling Usang ang naging unang pag-ibig niyo? Hindi niyo po ba alam na isa siyang aswang? Alam ko yon. Pero pilit kaming pinaglalayo ng pamilya niya dahil ayaw sa akin ng mga magulang niya. Kaya napilitan akong hiwalayan siya na ikinagalit niya ng husto. Hindi po ba kayo natakot? May takot, kaya nagdesisyon din akong iwan siya. Kaya ayaw kong may pumupunta sa balon na yon dahil sa kanya. Dahil alam ko kung anong pwede niyang gawin sa sino man pumunta roon. At ayaw ko ring malaman ng iba na dati kong karelasyon si Usang. Pero bakit hindi po kayo gumawa ng aksyon para patayin siya? Mahirap para sa akin dahil alam kong nandoon si Usang. Hindi ko siya kayang saktan. Dahil mahal ko pa siya. Pero paano nang nanay ni Tina? Kaya nga po, Tay. Hindi niyo po ba minahal si nanay? Mahal ko ang inay mo. Pero hindi ko maiiwasang mangamba sa pwedeng mangyari sa atin kung sakali mang sugurin ko sila. Hindi niyo ba alam kung gaano sila karami sa baryo natin? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban? Hindi pa. Dahil posibleng sugurin nila tayo kapag nalaman nilang patay na si Usang. Kailangan pa rin talaga nating maghanda. Hindi na tayo titigil. Uubusin na natin ang mga gabunan na yan. Sasama ba kayo? Sasama ako. Kaya kong labanan ng mga aswang na yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos sa baryo natin. Di sama-sama na tayong lahat, walang iwanan. Sige na. Magpahinga na muna kayo. Masyado nang nakakapagod ang araw na ito. Opo, matinding labang pinagdaanan natin. Tuwing matatapos ang trabaho nila sa bukid, sa bahay na muna ni Mang Dante dumediretso sina Intoy at Nestor. Dahil ayaw nilang mapahamak ang pamilya nila kapag nalaman ng mga aswang. Hanggang sa isang gabi, binalot na naman sila ng kaba at takot. Ako na magbubukas. Ako na. Baka isumbat mo na naman sa akin yan. Asarin mo ba siya? Kayo talagang magkakatuluyan yan. Hindi ko siya inaasar maldita lang talaga siya. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Halata namang gusto niyong isa't isa eh. Mas gusto niyo lang talaga na nagtatago ng tunay na nararamdaman. Sino may sabing gusto ko yan? Tumahimik ka nga. Baka marinig niya. Iba pang isipin niya. Tay! Tulong! Si Tina! Anong nangyari? Nestor! Ang buntot pagi! Bilis! May mga aswang! Intoy! Huwag kang sumigaw dyan! Kunin mo ang asin at bawang na ginawa natin! Bilisan mo! Mang Dante, ito na po yung buntot pagi! Ikaw ang gumamit niyan! Bilisan mo! Tina! Umalis ka sa pinto! Bilis! Intoy, pagbukas ni Tina ng pinto, saka mo isaboy ang asin! Mang Dante, sa bubong meron din! 1, 2, 3! Mamatay na kayong lahat! Lumabas kayong lahat sa lungga nyo! Labas! Ha? Buhay si Aling Usang? Si Aling Usang nga! Buhay nga siya! Ang dami nila! Napapaligiran na nila tayo! Lumabas kayo dyan! Intoy! Sa likuran mo! Nakapasok na sila sa bahay! Dumaan ang iba sa kabilang pinto! Tabi! Ako nang bahala sa kanila! Dapat tayo makalabas ng bahay! Sinisira na nila ang mga bintana! Hindi tayo makakalabas! Tingnan mo naman kung gaano sila karami! Tay! Tulong! Si Tina! Hawak na Aling Usang! Na naman? Diyos ko! Bitiwan mo ang anak ko, Usang! Bakit ba siyang lagi mong pinupuntirya? Hindi ko na siya pakakawalan!
Panoorin mo kung paano ko siya patayin sa harapan mo, Dante! Usang, wag! Anak mo si Tina! Tay! Anong sinasabi mo? Panlilin lang yan! Anak mo si Tina, Usang! Ikaw ang kanyang ina! Totoo ang sinasabi ko! Paano nangyari yon? Patay na ang anak natin! Patay siya ng ipanganak ko! Hindi. Nailigtas ko siya, Usang. Si Tina ang anak natin. Dinala ko siya sa ospital, kaya nailigtas siya ng mga doktor. Nagsisinungaling ka lang. Hindi totoo ang sinasabi mo. Maniwala ka sa akin, anak mo si Tina. Wala akong naging anak sa asawa ko simula nang mahiwalay tayo. Kinuha ko siya sa mga magulang mo. Binigay nila siya sa akin kasi akala nila patay na ang bata. Bala ko sana siyang ilibing, pero napansin ko na humihinga pa siya. Yun nga lang, sobrang hina, kaya dinala ko siya sa ospital. Tay, nagsinungaling kayo sa akin. Pasensya na, Tina. Kinailangan kong gawin. Pero ngayon, kailangan ko na sabihin ng totoo. Ano bang nangyayari? Revelasyon. Nagkaalaman na. Natanggap ko naman na dati kayong may relasyon, pero bakit naman sabi mo hindi niya ako anak? Tapos ngayon anak na niya ako? Sabihin mo hindi yan totoo, Tay. Ayoko maging aswang. Ayoko. Patayin niyo na lang ako. Hindi ako anak ng aswang. Mga sinungaling! Sugurin sila! Huwag kayong titigil hanggat hindi sila namamatay lahat! Laban natin itong lahat, kaya magtutulungan tayo. Tama na, tapusin na natin itong laban. Usang, ibigay mo na sa akin ang anak ko, pakiusap. Tama na ang labanan. Hinayaan kita na manirahan sa parte ng lupain kong yun at pinagamit ang balon. Hinayaan ko kayo ng mga kalahi mo. Kaya lang naman ako napasugod dahil kinuha mo ang anak ko. Pakiusap, ibalik mo na siya sa akin. Hindi! Patayin silang lahat! Kung susuko ka ng maayos, hindi nahahantong sa kamatayan. Pero haharapin mo ang parusa dahil sa ginawa mo. Pati anak natin dinamay mo! Hindi ko siya anak! Sinasabi mo lang yan para linlangin ako. Wala akong anak! Kahit anong gawin mo, anak mo si Tina. Tanggapin mo man siya o hindi. Wag po! Wag niyong ibaon sa leeg ko matulis at marumin yung kuko, Aling Usang. Tapusin niyo na lang ako. Ayoko rin naman maging aswang. Sabuyan mo siya ng asinintoy. Susugod kami sa kanya ni Nestor. Dalawa kami makikipaglaban sa kanya para mailigtas namin si Tina. Sige po, ako nang bahala sa asin. Tingnan niyo sila. Nahihilo sila dahil sa usok ng kamangyan na sinindihan ko kanina. Pagkakataon na natin to. Bilis! Mamatay ka na, matanda ka! Ayaw na kita makita! Mag-isay ka sa asin na to! Pati kayo mga kampanya! Sandali! Wag! Bakit naman napakaraming asin yan? Tumabi kayo dyan, mga aswang! Hahampasin ko ng buntot pagi ang amo nyo! Kung ayaw nyo madamay, tumabi kayo! Bah, mga natakot nga sila! Nagsiatrasan sila! Nagsiatrasan ng mga kasama ni Aling Usang! Matapos ang ilang hampas na ginawa ni Nestor kay Aling Usang, ay tuluyan na nga itong napahandusay sa lupa. Mabilis na kinuha ni Mang Dante ang kanyang anak para ilayo sa aswang. Napaiyak naman si Tina dahil sa mga revelasyon ng ama, kaya niyakap na lang siya nito. Naghihingalo ang paghinga ng matandang gabunan habang pinagmamasdan si Tina. Dante, talaga bang anak ko siya? O nagsinungaling ka lang para mailigtas mo siya? Mamamatay na rin lang ako. Magsabi ka na sa akin ang totoo. Totoo ang sinabi ko. Anak mo siya. Anak, Tina, patawarin mo ko. Hindi ko ginustong saktan ka. Sobrang galit ko lang sa ama mo kaya ko nagawa yun. Akala ko hindi na ako masasaktan. Akala ko natanggap ko na ang pag-iwan niya sa akin at pagsama sa ibang babae. Pero nang makita ko siya uli, bumalik ang lahat ng sakit. At ikaw ang naisip kong dahilan para masaktan ko siya, kagaya ng ginawa niya sa akin. Pero kung alam ko noon pa lang na anak kita, hindi na ito mangyayari pa. Patawarin mo ako, anak ko. Hindi po ikaw ang nanay ko. Hindi ko kayang tanggapin. Naiintindihan ko. Hindi ko hinahangad na matanggap mo. Masaya na akong malaman na buhay ka. Babaunin ko yon sa aking paglisan. Maraming salamat. Pagkabigkas ng mga huling salita ni Aling Usang ay tuluyan na siyang binawian ng buhay.
Lalo namang umiyak si Tina at mabilis na tumakbo papasok sa kanyang silid. Nakita ng tatlong lalaki ang unti-unting pagiging abo ng katawan ni Aling Usang dahil sa kapangyarihan ng mutya na nasa latigo. Ay, tapos na! Sa wakas! Ayoko na ng gulo! Gusto ko na ng tahimik na buhay! Sana hindi na tayo balikan ng mga aswang! Lalapit ako sa kilala kong mahusay na albularyo para palibutan ng orasyon ang hanggang sa lupain kung nasaan ang balon para hindi na makatawid ang mga aswang at kusa na silang magsialisan. Wala na si Usang. Siya lang naman ang dahilan ko kaya pinanatili ko sila roon. Ngayon, panahon na para itaboy sila. Pumasok sila sa bahay at kinatok ni Mang Dante ang silid ng anak. Pinalabas niya ito para makausap pero hindi noon lumabas si Tina. Nakausap lamang siya makaraan ng ilang araw nang kusa nang lumabas sa silid ang dalaga. Tay, totoo bang siyang nanay ko? Totoo ang sinasabi ko. Nagsinungaling ako sa iyo, patawad. Huwag ka nang umiyak, Tina. Wala tayong magagawa at saka patay na siya. Patawarin mo na. Saka huwag kang mag-alala. Hindi naman kakalat sa baryo ang tungkol dito. Mananatili itong lihim sa ating apat. Ngayon sigurado na wala na tayong kaaway. Wala na mga gabunan, kaya kailangan na nating sirain ang balon na yun para wala ng aswang na makinabang pa. Patawarin mo ako, Tina. Hindi ko ginustong magsinungaling sa'yo. Wala na po tayong magagawa, Tay. Wala na si Aling Usang. Ibaon na po natin sa limutan lahat. Salamat, anak. Kayo namang dalawa, Nestor, Intoy. Maging aral sa inyo na huwag susuway sa utos ng nakatatanda. Dapat palagi niyong iintindihin kung bakit ba kayo pinagbabawalan. Tama. Kaya kayong dalawa, dapat magbago na kayo, ha? Tigilan niyo ng katigasan ng ulo niyo. Nadamay lang naman ako kay Nestor. Siya lang ho yun. Di ako kasama, ha? Ang bait-bait ko eh. Magkaibigan kayo, kaya damay ka talaga. Tama, di lang dapat ako, no? Ikaw rin, Tina. Kala mo kami lang, ha? Magbago ka na rin. Bawasan mo na yung kamalditahan mo. Hindi nakakaganda yan. Ako? Hindi maganda? Oo nga, Nestor. Maganda kaya si Tina. Ikaw wala ka talagang taste sa mga babae. Di mo ba nakikita ang nakakasilong na kagandahan ni Tina? Saan? Magsusot nga ako ng shades para hindi ako masilaw. Ay, buisit ka talaga. Eto naman, maganda ka nga, Tina. Hindi lang yung nakikita ni Nestor. Alam mo naman yun. Ang mga gusto niya kasi na babae, yung mapuputi, makikinis ang balat, hindi naaarawan, mababango. Yun ang mga gusto niya. Tama, kaya wala pa siyang jowa kasi hindi pa niya nakikita yun. Sus! Hindi niya talaga yun makikita dito sa probinsya. Doon siya maghanap sa Maynila, marami doon. Tumahimik na nga kayong dalawa. Wala namang katotohanan yung mga pinagsasasabi niyo eh. Wala daw. Sige nga, sa baryo natin, sino nagustuhan mo, ha? Wala. Hay, ang iingay nyo. Magsiuwi na nga kayong dalawa. Matapos ang nangyari, naging payapa na ang kanilang buhay. Tuluyan na rin nilang tinabunan ang balon ng maraming lupa at bato para hindi na magamit pa ng mga aswang. Nag-aalisan na rin ang mga gabunan na naninirahan sa lugar dahil sa orasyon ng mahusay na albularyo. Ay, sa wakas, tapos na rin ang pagtatabon sa balon. Wala ka bang dalang merienda man lang? Ang init-init ng araw eh. Wala, hindi ba't kasama niyo ako naghakot ng lupa papunta sa balon? Dapat kasi uminom ka muna sa balon kanina para hindi ka mauhaw. Kaya nga. Ano ko, aswang? Sa ating dalawa, ikaw kaya may potensyal na maging aswang. Ikaw naman ang mukhang aswang eh. Hindi ako nagsabi nun, ha? Buwisit talaga kayo. Pinagtutulungan nyo na naman akong dalawa, ha? Bagay talaga kayo. Sus, pikon ka lang eh. Mang Dante! Inaaway ako ni Tina, oh! Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito, Intoy! Napikon na siya, oh! Inaaway mo kasi. Oh, ako pa sisisihin mo? Wala akong kinalaman dyan, oh. Ay, Tina, o nga pala. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng ginagawa kong pang-asar. Himala ata. May sakit ka ba? Patingin nga kung may lagnat ka. Itawon mo nga ko, wala akong lagnat. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad sa'yo. Paano kung hindi ko tatanggapin yung sorry mo, ha? Di wag. Hindi ko naman hihingin ng patawad mo eh. Nagsosorry lang talaga ako. Kasi nakukonsensya ka na. Hindi rin. Ano? Ang totoo kasi niyan, totoo yung sinasabi ni Intoy.
Matagal na ako may gusto sa'yo. Kaya lagi kitang inaasar kasi hindi ko kayang aminin sa'yo ang totoo. Seryoso ka ba? Baka kasi nagbibiro ka lang at inaasar mo na naman ako eh. Kilala na kita, Nestor. Oo, totoong sinasabi ko. Paano? Paano ka naman magkakagusto sa akin ha? Walang kagusto-gusto sa akin. Marami, Tina. Talaga ba? Oo, hindi ko lang sinasabi kasi hindi ka maniniwala eh. Oo nga. Diyan ka na nga. Hoy, Tina! Bahala ka dyan. Tahimik nilang pinagmasdan ng balon na may tambak na ng lupa. Napahinga naman ng malalim si Mang Nestor dahil sa wakas ay tapos na ang kanilang problema. Nakatatak na sa kanilang puso ang pakikipaglaban sa mga gabunan. Hindi man nila ito maipagmalaki pero alam nila sa sarili na minsan silang naging matapang at napatunayan nilang totoo na may mga aswang na nabubuhay sa mundo. Pero ang realidad ng kanilang buhay, pagkatapos ng lahat, balik na naman sila sa pagtatrabaho sa bukid na pagmamay-ari ni Mang Dante.